November 8. No, November 15, 2023. Okay, it's I think Wednesday here in London City, Ontario Province, Canada. I'm bringing my chair. I'm going to fetch my granddaughter again at the bus stop somewhere here along Cleveland. Yeah, Commissioner Pan Mills. Aray. Oh, it's salamat at andito na naman tayo live. Hindi tayo live ngayon. Mahina kasi ang signal doon sa ng aking data. Putol-putol yung live natin. Mga ano na ngayon 3:30 ng hapon, November 15, 2023. Naka full blast pa rin ako ng winter jacket dahil I think this is my 6th day today na may cough. I consume already 6 derivative of erythromycin. So 6th day, I think it's already okay. Part ito ng London. I should have communicated you with under the English language today. Pero unahin muna natin yung kababayan natin. I-share natin yung ating kunting nalalaman sa buong pangyayari. At salamat sa panonood nyo. Salamat sa pagsubaybay. At yung balik na pinapa-widescreen yung ating mga pangangaral. As I have said, hindi naman ako pastor. Nobody, a very lowly person, very low. Lawyer, kasi law. Ang ganda lang mag-share kasi, Hayaan nyo na ang mukha ko. Pabalik na ako sa medieval age. Doon, papunta kay Father Abraham yata na to eh. Hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan ko. Kayo, alam niyo kung sinong lolo niyo? Okay, ilang lolo nang kilala niyo? Lolo ng tatay niyo? Okay, siguro alam mo. Pero ang lolo ng tatay mo wala na. Basag na. Wala na yan. Kaya salamat na buhay tayo ngayon. Let us cross. Dito tayo mag-antay. Dito banda. Yung makikita natin yung bus galing doon, doon sa kabila. Doon sa kabila, yan. Siguro mga 10 minutes. Okay. So nandito yung microphone. Hindi deflate yung sounds natin. Maganda kung may microphone eh. Dito tayo palagi. Samahan nyo ako habang naghihintay sa aking apo. Wednesday today. I think I can make it tomorrow, Thursday, and again Friday. Medyo hapo.
I think gagaling na ito kay since I woke up mga 11 o'clock ng morning. Minsan lang ako nag-ubo. Hirap dito, walang mucolytic. Ang hirap. Hindi magaan sa dibdib pag hindi lumalabas yung mga dumi na yan eh. Sa atin sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na mucolytic, yung Fluimucil, ha? 1 tablet per night, per day. And it covers the deposits of secretions or phlegma sa mga bronchi ng ating baga. At lalabas yan pagising mo. Siguro 1, 2, 3 ubo lang, ubos niyan lahat. At saka ang ginhawa. Well, first time ko nga ngayon na walang mucolytic. Nahirapan ako. I just increase water intake. Oh yeah. Then first time ko rin nag-salbutamol na yung tawag yan, inhaler. And then first time ko rin ng salbutamol nebulizer. Oh my goodness. But I started from day 2 when I noticed that the phlegm was colored phlegm, you know. It's not blood. Yellow to brown. I think it's an infection already. All of us in the house, starting from the husband, my daughter, dun sa granddaughter ko, yung bunso na isa, yung 2 years old, at saka si Mama Ace, tapos ako, wala na. You know, it's all coronavirus. Tagal na yan, yung first encounter yan dun sa 1980 sa medical school sa Cebu Institute of Medicine sa Cebu. Wow, may corona pala. Sa medtech hindi masyado. Diyan ako sa Beles College. Hindi ko narinig masyado. Although mayroon yan sa mga microbiology, naririnig ko na. Maybe I've studied it well before. Then yun segundahan pala. Yung mga influenza virus pala ito. COVID to eh. Coronavirus tawag. Yung 19 ang problema dati dahil fatal. Ngayon, hindi ko na alam anong variant eh. Canadian variant to na halos patagal mawala ang ubo. Gine-blame ko talaga, walang mucolytic eh. Okay? At salamat, walang lagnat. Kasi kung lagnat, ibang usapan na yun. And I'm breathing well. All the time, I did not experience difficulty breathing. Praise the Lord. Pag-usapan natin yung dami na kasi mga teacher ngayon, rabbi, pastors, nagsilabasa na. Ako since the memorial, mahilig akong ganito eh. High school pa, hindi ko lang na-document. Sana walang gulo eh. Walang gulo sana eh, kayo-kayo eh. Siguro, si Peace Be Upon Us at saka si Jesus Christ ngayon, nag-muscle wrestling na sila. No? Kung sino talagang tama. My goodness. Maniwala ka naman pala sa Panginoon, mag-away-away pa. Maniwala ka lang pala sa Diyos mo. Patayin mo pang iba. Hypocrite naman yung patayin mo. Grabe ka man. Huwag kang ganyan. Kung sa Bisaya, paggabaan ka na. Tsong. Alam mo siguro, ito. May mga tao talaga na nakatanggap ng theophany. I-google mo, may theophany talaga nangyayari eh. Nagpapakita ang God sa isang tao. Kay Adam, I think Abraham. I-google mo At saka yung ibang mga from Christian to Christianity, from Muslim to Christianity, marami yan sa YouTube. No-convert sila dahil nagpapakita ang Panginoon sa kanila. At lahat sila humbled down by God. Hindi sila naging mayabang. You know, when you are, if you are following the truth, you know the truth, you should humble down. If you know that you have God, you should humble down. Kasi pag sinabi mo matapang ang Diyos mo, minsan, hindi lang matapang, yung daming nilalagay dun sa aklat nila na, nakatanggap kasi lang ng theophany, baka tama, Ito si PBUH, Peace Be Upon Him. Tama yun. Kaya lang, ng mga scholars sumunod sa kanya, 100 years apart, yun ang first na publication ng mga ginagawa niya, yung lumipad siya papunta dun sa Holy Land. Wala naman akong pakialam kung anong ginagawa mo. Chong,
Kahit propeta ka pa na kung sino. Pero pag nagsabi ka na patayin mo ito dahil infidel to, mahirap yun, hindi maganda yun. Hindi inuutos ng God ni Jesus Christ yan. I never heard about sanctifying the death of or killing the one group of people or a person because of infidelity, adultery. Kasabi nga ni Jesus eh. Anong gagawin natin dito? Tinanong nila si Jesus. Hindi kung sinong unang magtapon ng bato, ayun na walang kasalanan. Lahat naman, di ba? Nagkakasala. Isa pa. Kaya magulo tayo dahil pinaglaban-laban natin yung isang Diyos natin. Hindi ko nga naman mention dito mga pangalan nila eh. Baka sensitive. Pero ngayon na may Facebook na, may social media, yun, nagsilabasan yung mga testimony. Kasi these people, marami sila eh. They were converting people from land to land, from continent to continent, secretly. Nagpaparami sila ng lahi nila, yung belief nila. And then they pointed out their enemy. Pwede ba yun? Some group of religious people connected to God, mayroong enemy, may kalaban. Oh, hypocrite yun, Chong. Hindi ako papayag niyan. Wala sa vocabulary ng aklat ng Diyos yan na may kakalabanin kang grupo ng tao. Sabi na ng Panginoon natin, nakikita niya naman eh. Doon sa Old Testament eh, nakikita niya talaga ang wickedness ng mundo. Binigyan niya nga ng isip, marunong magsalita. Tao, highest form of brain and composition. Binigyan niya na ng lahat-lahat halos, pero stupid pa rin. Stubborn pa rin. Pag sinabi na sa Holy Bible na ganitong gawin mo, dapat ganun, sundin mo si Jesus Christ. Ngayon pag gumawa ka ng sarili mong belief, gumawa ka ng sarili mong paniwala, nagtayo ka pa ng simbahan, karamihan nga naman ang lahat nakatanggap ng theophany. Nagtayo sila ng simbahan nila eh. Yung iba naman, rapist. May mga iba-ibang ginagawa sa yun, sabihin naman din kabastusan. Di ba? Basahin mo yung aklat nila. Parang kung sa Bisaya pa, uwagon man yung propitahan eh. Uwagon man eh. Mismo, ito, sabihin ko, nakikita ko sa aklat nila. Holy book yan malaswa ang sinusulat doon. Nako. Tapos ito pa pag namatay daw yung isa, ay nako, hayaan mo na yun. He is now in the safe hands of God. Tapos, ayun na, makakatikim na siya ng virgin doon. Loko-loko yata yung sumusulat niyan eh. Alam mo, hindi ako maniwala na tanggap ni PBUH yan, yung peace be with us, peace be with him. Yung mga scholars na sumunod yata eh. Tapos yung ibang nag-drop talaga yan, yung palipad-lipad siya, ganyan-ganyan. Gawa-gawa lang yan. Sundin natin to. Ito may Holy Bible tayo eh. Serious to. Ginawa ang Holy Bible. Hindi naman lahat sasabihin mo pag nagkasala, stone to death. Ang dami-daming mga Bisaya pa, balaod. Balaod doon sa laws, sa jurisprudence ng Christian. Diyan sa Holy Bible. Iba naman yung jurisprudence sa galing Arab. Hindi na sinusunod nyo dahil nakikita na ni God yun. Naisulat lang yan para alam natin. At yun, masubaybayan natin ang kwento ng kanyang pagkatao, kung ano origin natin. Ayan. Okay? So, nilagay lang yan doon. Nung pinanganak na siya, nandun ang concentration natin sa kay Jesus Christ dahil na-predict yan na ipanganak siya. Jeremiah, ganyan. Nandyan sa Old Testament na talagang siya ang Messiah. Ilang ulit na yan eh. Sa Matthew nga doon, nandun na yung, nakita mo yung tinitempt ni Satan. Have you gone or encounter or experience hearing that story? Na si Jesus Christ, na-tempt siya ng Satan. Mountain, naglipat-lipat sila. Pag tumalon ka, bigay ko lahat sa'yo, ganyan-ganyan. Alam mo, bakit ang sagot ni Jesus Christ doon? Do not tempt thy Lord, see?
Hindi niya literally na sinabi na, I am the God, I am the God. Because Jesus Christ talks. Matalino yun, ha? Matalino yan si Jesus Christ, ha? Ha? Matalino yan at hindi yan war freak. I am the Lord, not tempt the Lord. Dahil parables yung mga salita niya. Kaya for us people, do not be part of the moron people na hindi marunong umintindi ng tama. Kaya balik tayo sa social media. Nag-spread na yung mga paniwala na yan, uncontested, silently, at saka ang center of gravity nila ang pinaka-grabe nilang ginawa, may kalaban sila Ako Ilonggo si Cebuano Ilonggo, pwede. Ang tawag namin sa God ni Jesus Christ, Diyos. Doon ko lang na pag-isip, bakit Diyos? Dahil Jew pala siya, Jew. Oh my goodness, Jews are God-chosen people. Kahit ano pang sabihin mo, magbaba ang lahat ng martir. Nadala-dala ang 72 virgin kada isa sa kanila. Wala mangyayari yan. Wala yan. Kwentong bulok yan, chong. Very corrupted. Huwag kayong maniwala niyan. Kaya dito ako nagsasalita Nagsasalita ako habang buhay ako Lahat naman ng mga preacher, ng mga rabbi we are past yung mga we are in a hurry to share our wisdom. Yun, nandun sa YouTube, buksan mo yung mga ganyan, marami yung mga preacher. Puro Jesus Christ yan, mga Catholic, yung mga evangelicals. Ang ganda ng story ng Biblia. Binabaluktot ng mga scholars galing sa Arab. Ano ba yan? Kaya ang gulo ng mundo. Kaya nandito tayo. Huwag tayong mag-away-away. Isang Diyos lang Kaibigan ko naman kayo, di ba? Minsan nga, sabi niya, ayun, nag-reveal daw si Dr. Magan. Sana sinabi mo from Satan yun. Di ba? Ay, Doc, galing kay Satanas yung nakita mo. Hindi totoo. Di ako naman tao, rebelde ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya, sana sinabi mo Satanas yung nakita ko. Parang Satanas din pala ako. Ay nako. Ikaw pala hindi Satanas? Yung gawa-gawa ka ng story na hindi maganda, on air, sisiraan mo yung kapwa mo sa opisina, tapos kunwari ang nagsusulat, nagte-text, pangalan ko pa. Ano yon? False witnessing? Sa 10 Commandments yun Mali ka, chong. Wala tayong ginagawang masama. Ano bang masama ano bang masama? So nagalit ako, kasi since maliit pa ako, high school pa, alam ko na ang kalakaran ng mga tao yan. Tubag ko niya, basi buang-buang Diyos mo to, singko, di ba? Sira ulo ng imo pupita. Tapos ginkalat niya na naman na antay daw ako, antay. Matagal ko naman iniisip Pag may kumakalaban sa mga taong mga nagsasalita ng tama, lalong-lalo na ayaw nila kay Jesus Christ. Antichrist din sila, di patas tayo. Gumawa ka rin ng bundo mo, chong. Ganun na lang. Kaya dito ako, nag-explain ako ng tama para mawala yung gulo. May Diyos ka pa naman. Naniwala ka kaya sa may Diyos ka naman. Bakit pa tayo magpatayan? May Diyos ka kaya? Di, tumahimik ka, mabuhay ka. Hayaan mo na yung mga Christian kung infidel. Hayaan mo na yung iba na may nude, club, naghuhubad. Kayo nga marami ako narinig Di kayo nagre-respeto sa babae Walang kwenta sa inyo mga babae, di ba? Parang second hand lang. Pwede kayo na makapag-asawa ng 4. Ganun ba, di ba? Pero lugi kayo. Doon sa South Cotabato, mga bilaan doon, ang asawa nila, unlimited. Wala kayo. Wala kayo, mga native yun Baka before Christ pa yung mga dugo nila. Dahil siyempre, kanya-kanya naman tayong ninuno Hindi na, sanabi ko kanina, hindi nga natin alam kung sinong lolo ng lolo mo mahirap na, di ba? Pero it points out that we came from Abraham. Okay? Maybe Adam from dust to dust, and then we spread throughout the world from the seed of Isaac,
Kami sa Jacob, ganyan. Kayo naman kay Ishmael. Isa lang naman ang lulutot. So, bakit pa naman yung bumba dito, bumba doon? Hayaan mo na muna yung mga atheist. Ha? Dahil, di ba, ang mga non-M countries, mas progressive. Ito naman mga M countries, mga magulo na lugar, repressive government, mahihirap. Inggit sila doon sa mga... Tapos yun namang mga Hindu, hindi ko alam eh. Russians, China, iba-iba naman tayong mga god, Buddha yata eh. Because we live morally upright, ha? Pwede natin iwanan yung doon. Pumasok ka ng bahay, iwan mo yung sapatos mo sa labas. Yan. Sa Thailand meron yan eh. Ngayon, naku, pag sa Pilipinas, katsong, ano tong suot ko? Ng anak ko eh. O yan. Ayan Nike, kaya lang may pangalan sa likod eh. Ayan. Pag nawala yan, ako, mahuhuli ka na sinusuot mo yung may Rewel Magan. Okay? Ayun. Sa Pilipinas, pag iniwan mo yung sapatos mo, lagot, mawawala. Kaya kanya-kanya tayong mga ugali, no? Ewan ko, siguro mga ninono namin, dumaan pa ng Spanish. Dahil mayroon kaming malinaw. May Osminya, ha? Yung lolo ko na isa. Mayroon din kaming kamag-anak sa Danao na naging presidente. Hindi mo naman you cannot erase the history. 'Di ba? Sa isang community magkamag-anak lahat 'yun eh. 'Di ba? Ang ganda ng kanya. Nami-miss ko tuloy yung the same with my dog. Yan, Belgian. Belgian. Bilaan at saka Indian. Joke lang. 'Yun. Alam mo, mahilig din ako ng mga punchline. Huwag na kayo, do not be hurt kung mayroon akong sinasabing masama. Okay? Nandito lang tayo para i-unite ang lahat tayo. Ako pwede, ha? Yung mga doctors ngayon, alam mo, mga OB namin, ang mga gagaling sa South Cotabato, nandun sila sa Switzerland. I'm so happy with them. Yan, andyan na aking apo. So, nandito na yung aking apo. Yeah. Hindi ko na matagpuan yung... Ay, my goodness. Ito na. Hindi ko na matagpuan yung aking nylon sa... Yan na sila. Wow. Smile. Yo. Bye-bye to your friends. Hey. Bye-bye to your friends. Bye-bye, I have my own seat there. What? I have my own seat. What? In the bus. You have your seat already? Mm-hmm. Oh, yeah? Okay, good. You always sit on the number 9? Oh, yeah? Wow. So you select that seat. Wow. Okay. Did you finish your food? Wow, very good, ate. You're nice, ate, because you are already big. You can eat well. Okay. November 15, 2023. Sarap may apo, di ba? Yung blessing ni Lord yung may apo tayo eh. Englishin. It's a blessing from God that we have reproduced our genes. See? Through the grace of God, and maybe undeserved grace sometimes, but that's a product of prayers. What you wish, what you want, God will give it to you. Because you prayed it hard, that you can also have a family of yours. Like this, I'm here in Canada. So, it's also a blessing. We cut our topic. Ang mga doktor namin nandun sila sa Switzerland. They deserve more of that kasi ang hirap manggamot ng magaling. Alam mo,
Pinaka-super magaling yung mga obstetrician sa Marbel. Mga surgeon namin. Internist. Ang galing ng mga doktor sa Marbel. Doon kayo magpagamot. At saka kung gusto nyo yung anesthesia, magaling mga anesthesiologist doon. Hanapin nyo ako. Dahil i-repair ko kayo sa pinakamagaling. Ganon. Retired na ako 5 years na doon na yung anak ko. Ayaw na po. Magaling ang mga doktor doon sa South Cotabato. Davao, ganyan. Davao. Iloilo. Cebu. Ang galing ng mga doktor doon. Alam mo sa Cebu, ang pinaka number 1 na cardiologist, taga Tacorong, Sultan Kudarat, si Dr. Edgar Molino. Sila na yata doon na nag-heart transplant sa Cebu. Younger siya sa akin, pero kabatch ko sa BS, Medical Technology sa Veles. Nandun si Edgar Molino sa Cebu. Magaling yun. Yan, Manila, ang galing. Ang galing ng mga doktor sa Manila. My goodness, sa Philippines. Kaya lang pagdating dito, mali yata ito. Ang pinakamali ng Canada. Hindi sila marunong mag-recognize ng magaling. Kaya nahirapan akong gumaling dito. Ubo ko first time, matagal umayos Ayan. You know, I'm not videoing you because the face, I'm talking to my face. When I do like that, there's no face there because you know what? It's my face that I'm looking at. See? Because I'm doing the TikTok. What is TikTok? For me, TikTok is take a talk. Take a talk. TikTok. That's video login. Ang galing ng mga doktor sa Pilipinas. Hindi na ako recognize dito. Ay, my goodness. Overall, magaling ang Canada. Ayun ko, ang system maganda dito Baka minus corruption lang sila Sa atin, purigaba, dagang stubborn. My goodness, hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Alam mo, mga 2 months na ako, hindi na ako, 3 months, 4 months, hindi ako nakikinig balita doon. Ang sagwa, pakinggan. Ang sagwa, awayan dito, awayan doon. Intelligence fund doon, ba yan? You throw the first stone if you don't. If you admit that you don't sin, you throw the first stone. Maganda naman yung may government system tayo para may guidance tayo. It's an organized government. Kaysa doon sa Eritrea, sa Sudan. Ay, nako, repressive government doon. Hindi. Dictatorship. Wala yun. Wala yun sa magandang pamumuhay. Yeah, do not create any noise, He's still sleeping. Just eat what you want. Okay, he's in the room. Anyway, he cannot hear the door. Okay, so thank you for watching. I'm here with my granddaughter already. Maganda ang climate na may araw, pero malamig pa rin ang hangin. Malamig pa rin. At saka nung last week kasi 2 times akong ganito, kulang yung aking winter jacket. So ngayon mayroon akong reserve doon. Pag umulan kasi umulan. Tapos ang itong pajama ko, 3 lang, dapat 4. Kasi nabasa ng ulan. So pag tinamaan ako ng lamig, mahirap. It connects to the respiratory tract. Cough kagad, cough. And then magwa-warm up na naman ako. Kaya mawawala yung cough. Kaya lang iba to, siguro another form of allergy to galing sa environment. Yung mga pollens na yun, baka may dalang hindi naman pollen siguro yan. Pag nabubulaklak may pollens. Ito, falling leaves. Dito na tayo. So, salamat sa panonood. Salamat sa pakikinig. Sana tutunan. Baka bukas ulit. Ang ganda mag-vlog Kung di kayo mahilig mag-vlog, mag-start na kayo. Para we can also follow you. Right? Vlog tayo ng may peace, love.
Ay, yung mayabang. Nasisira ang mundo kung may mga mayabang. Diba? Kasi kung marami kang pera, mayabang mo, matapobre kayo. Sa sinabi ko nga baka naswerte ka lang dahil nandyan ka sa may pera. Pero look, baka hindi naman yung originally pera nyo, minala nyo. So you must be grateful na mayroon kang natanggap. Hindi gaya ng iba, wala. Kumplito nanay tatay, mahirap pa rin. Minsan nanay tatay wala, nasa abroad. Ang tingin ko niyan, mahirap pa rin Kami, nung pinadala kami sa Cebu, 3 kami nag-aral. 3 kami nag-aral doon. Yung ate ko, Cynthia, tsaka si Boy, yung bunso. Dahil mag-first year siya ng college sa University of San Carlos. Doon lang kami nagkahiwa-hiwalay. Dahil, yun, intact yung family namin since elementary. Dahil, grace of God, may negosyo kami konti. Buy and sell, rice mill, sheller, corn. Mama ko medyo marunong din. Small but terrible yun. May diskarte, buy and sell ng kopra. Rice corn, ganyan. Rice mill, ganyan. And then, it's not an easy thing to do. I saw my mother sacrifice a lot. Pag natutulog, pag natulog yan, tulog na kami. Pag nagising yan, tulog pa rin kami. Always yan. When we were growing up, 60s, 70s, trabaho yan. Kasi vocals yun, magaling mama ko mag-entertain ng customer. Dahil ano yun, linguist. Lahat-lahat marunong Cebuano, Leyte, Ilonggo, Ilocano. So mga clients niya, enjoy sa kanya dahil hindi makapaniwala yung iba na marunong siyang mag-Ilocano. Kaya they were surprised, they were shocked. Some were enticed to visit our home. Baka doon ang negosyo namin para makita nila yung tinatawag na Ilongga from Dao Capiz na galing magsalita ng Ilocano. Linguist yung nanay ko. Saan ka kita ng babae na maliit? 4 feet and hindi nga siguro siya 5 pero nagdadrive siya ng Ford Ranger, Ford pick up, ano yan, basta pick up Ford, malaki, halos hindi mo makita yung mata lang yata nakikita doon sa dashboard Ang galing na nanay ko, nagdadrive yun long distance. Talino. Grace of God. Kaya better choose ang magandang grupo. Ito, kahit ganyan ang religion nyo, stick to that religion. As long as there is no hate towards other people. Okay? Thank you for watching. November 15, 2023. See you next time. God bless. Love. Bye.